yatang maging bahagi ng solusyon ng mga problema from the outside. So yun doon naghahalo-halo yung isipan hanggang sa... Tatakbo po sa pagkasenador sa susunod na eleksyon, former Senator Ping Lacson. Good morning po, Sen. Good morning, magandang umaga, Ted at kay DJ. Good morning, sir. Thank you for being on the show. Kumusta po kayo? Okay naman. Salamat. Yes po, just last month, meron po kayong interview at sinasabi nyo, hindi pa kayo wholeheartedly decided sa pagtakbo nyo po sa pagkasenador. Ano pong nagpabago ng isip ninyo just after a month? Eto na, finally, tatakbo na po ulit kayo sa susunod na eleksyon. Ito yun, una, siguro yung mga 1 to 2 years after noong June 30, 2022, yung paglabas ko sa gobyerno, talagang ang pakiramdam ko, mas magaang yung pakiramdam, mas magaang magkarga ng apo kaysa magpasa ng mundo. Pero kinalaunan, after mga 1.5 years, 2 years, parang ang pakiramdam ko naman, parang nawawalan ng kabuluhan yung buhay. Mm-hmm. Tapos parang, alam mo yon, ito na ba, tutuldukan ko na ba talaga yung kasaysayan ko? Parang gano'n ang pakiramdam. Hanggang sa kami dalawa ni Tito Sen, as early as June, actually, backtrack ng konti, as early as June this year, kinausap kami isang kaibigan, malapit na kaibigan at taga-suporta ni President Marcos. At yun nga, sabi niya, nag-dinner sila nung gabi bago kami mag-usap. At nakikiusap daw kung sakaling tatakbo kami dalawa, doon kami makitiket sa administration slate. At the time, hindi pa na-form yung slate ng administration. Ako, nag-express ako ng reluctance. Sabi ko, alam mo kasi, ang decision ko talaga, alanganin ako. Baka hindi ako tatakbo na. Si partner, alam ko, medyo decidido ito. Sabi niya, hindi, kung sakali lang namang magde-decide, baka pwedeng doon na tumikit. So, yon. And then, habang nasusubaybayan ko yung mga pangyayari sa Senado, sa Kongreso, lalo na yung, alam mo, hanggang ngayon, nakakakuha pa rin ng feedback tungkol sa kalakaran sa national budget. At noong yung 2003, nabanggit ko na rin ito, nagkaroon ng mga issue tungkol sa double appropriations, triple, quadruple, hanggang quintuple appropriations. Doon ko parang tumatak sa isip ko na siguro kung naandun ako sa Senate, malamang sa hindi, nakita ko yun kasi maski wala ako sa Senate, nakita ko pa rin dahil may nagbigay sa akin ng information. At siguro naman, maski pa paano, nakagawa ako ng paraan para maawat yun. Plus of course, ang compelling yung PhilHealth funds na tinransfer nga, na realign from ang program to ibang ahensya. So yun yung mga issue plus yung mga pagdinig na nagaganap na yon. Pagka nagkakaroon ng tanungan at saka sagutan, parang habang nanonood ka, para bang nasa isip mo, sana na itanong to. And parang ang feeling, parang tumatak naman sa akin na parang mas mahirap yatang maging bahagi ng solusyon ng mga problema from the outside. So yun doon naghahalo-halo yung isipan hanggang sa tinanong na ako ni dating Senate President Tito Sen. Sabi niya, kasi sinabit ko na yung pangalan mo dahil tayo naman ay talagang kinausap. Mag-decide ka na. Sabi ko talagang as of now, hindi pa rin ako makadecide. Hanggang nga, sabi niya, September 26, medyo magkakaroon yata ng announcement. Ikaw na yung mag-decide. Kami naman may usapan, kung sakaling ako itatakbo, magkasama kami dalawa, hindi kami maghihiwalay. So, yun ang background, kung bakit nandito ako ngayon at sumama uli doon sa ticket na binuo. Actually, guest candidate ako ng Nationalist People's Coalition na isa sa mga miyembro ng part ng alliance ng 5 major political parties, Nacionalista, NUP, Lakas at saka NPC, pati yung Partido Federal. So, yun ang background.
So sinasabi niyo po June this year pa nagkaroon ng pag-uusap tungkol nga po dito sa magiging pagtakbo ninyo, and kasama sa mga kinonsider nyo, hindi kayo pwede maghiwalay ni dating Senate President Tito Sotto. So malaking factor po yun na dahil nandun siya sa administration coalition, kaya po sumama na rin kayo sa administrasyon. Oo, talagang he want out of his way kasi hindi naman ako NPC. Pero sabi niya, maglaan talaga ako ng isang slot kung sakali magbagong isip mo. Basta merong available na slot para sa'yo. Ang mga NPC na nandun, of course siya, no? Tapos si Mayor Abby Binay, at saka si Pinuno, si Lito Lapid. So, bali 4 kami sa nadala-dala ng NPC. Ako, being or having no political party, ako yung independent. Actually, magpapile kami sa Wednesday, pero ako independent yung aking ilalagyan na partido. At ang aking CONA, yung Certificate of Nomination and Acceptance, sabi niya, NPC yung mag-i-issue sa'yo. So, yun ang background. Dito sa storya na sinasabi nyo ngayon, Sir Ping, ibig po ba sabihin nito, Senator, hindi kayo masyado nahirapan dito sa kung saang koalisyon kayo magiging kabilang sa pagtakbo nyo po sa pagkasenador? Naging madali po ba sa inyo yung desisyon na iyon? Hindi naman, kasi maski noong 2016, noong tumakbo ko na bilang senador, adopted ako ng Liberal Party noon, ilalim ni President Pinoy. Mm-hmm. Ang kandidato noon si Marojas at saka si Leni Robredo bilang Vice Presidente. Adopted din ako noong partido ni Vice President Jodimar Binay. Tapos noong simula, i-adopt din kami noong partido ni President Duterte. Dahil nga lang, bandang huli, sabi niya, hindi na raw siya gagawa ng slate o kaya hindi kami natuloy doon. So normal lang naman na lalo kung independent candidate ka, may mag-a-adapt sa'yo. At para sa akin, hindi madaling desisyonan yon. Para bang hindi ka na maghihirap na magdesisyon. Kung meron nag-iimbita sa'yo, parang karangalan mo na rin yon na naimbitahan ka o i-adapt ka. Isipin mo sa dami ng mga gustong tumakbo, 12 lang yung pipiliin, pero isa ka sa napili. At parang napaka-arrogante mo naman para tumanggi pa kung ina-adapt ka ng mga political parties. Basta ang tayo mo, kung ano yung prinsipyo yung tinatayuan mo, hindi naman mapapalitan, sa akin walang problema yon. So, Senator Ping, to be more pragmatic about it, malaking bagay po sa chance na manalo kung ikaw bit-bit ng administrasyon. Not necessarily administration. Kung ikaw bit-bit ng isang political standing in good political party na in good standing, lalo pa nga kung coalition, siyempre, bit-bit bit-bit ka rin nun sa maski pa paano makakatulong kasi may mga baluarte ang mga iyan, di ba? Opo. Bawat political party may baluarte Opo. kung tatanggihan mo yon, para kang tumanggi na rin sa grasya kung tutusin, di ba? Kasi yun ang pragmatic approach, ika nga, tulad na sinabi mo. Opo. Kumbaga din, ang una kasing concern, paano ka mananalo, di ba? Oo, yun muna. And then, pag nanalo ka na, doon na ho natin naaalamin nga kung ano talaga ang stand mo sa mga isyong pambayan, Senador. Ted, hindi naman sa pagmamalaki, yung track record ka naman simula pa noong panahon ni President Erap, tapos President Arroyo, President Pinoy, tapos President Duterte, tumatayo naman ako sa mga issues, hindi dahil sa allegiance o sa alliance o being beholden, pero sa issue na, kaya nga napatagal na mula pa noong Chief PNP ako, doon ko na sabihin natin na conceptualize o na-create yung aking personal credo, yung ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. At yun naman, tinatayoan ko naman hanggang ngayon Opo. Kasi nga po, Senador, siguro kung meron kayong mga pagkakataon na nakikinig sa amin, lagi namin binabanggit ang inyong pangalan kapag pinag-uusapan na ang budget, na wala si Senator Ping. So, kung bakit ba nangyayari itong mga bagay na ito? So, ngayon nga po kayo tatakbo, may mga tao din nga na umaasa na muli kayo magiging mata ng bayan sa pambansang budget. Ano ba ang take nyo dito, Senator Ping? Kasi po, sa isang ginawang pag-aaral, magmula noong 2017 hanggang sa 2021, kapag po merong na ipopropose ang executive sa NEP, sa expenditure program natin, yung kanya pong ang program appropriations, hindi naman binabago. Yan po ang record so far. Pero nung magsimula po itong 2022 budget,
ito na nga po at nagkakaroon na nga po ng malaking pagbabago doon mismo sa propose ng executive na ang program appropriations ay nilalakihan po ng mga miyembro ng Kongreso. Kaya nga po nangyayari ito, pati ho yung nangyari dyan sa PhilHealth. Ano ho ba ang problema sa ganung mga pagkakataon? Ba't nangyayari yun? Hinahayaan ng Kongreso? Alam mo naman, Ted, na ang kalakaran, di ba, especially sa budget, yung mga budget measures, maski ibang bills, minsan nangyayari rin. Kaya ang tawag doon sa Bicameral Conference Committee, yun ang third chamber. At ito yung hindi lang third chamber ng Kongreso, kundi most powerful chamber. Kasi nga, ang panuntunan, ang Bicameral Conference, kinikreate ito para pag-reconcilein o pagkasunduin yung mga disagreeing provisions ng Senate version at saka ng House version. Sa budget, iba yung nagiging kalakaran. Wala naman sa version ng Senado, wala naman sa version ng lower house. Pero pagdating sa BICAM, nagsisingita na yung anong inireconcile mo doon kung wala naman sa magkabilang version. Nababago yung balangkas at nababago yung provision. Tulad, nabanggit mo na nga yung unprogrammed fund. Sa kalaman ng mga tagapakinig, tagapanood, yung unprogrammed fund, bahagi ito ng tinatawag na special purpose fund. Kasi tatlo yung bahagi ng ng national budget natin, ng GAA. Regular budget, special purpose fund, at saka automatic appropriations. Yung automatic appropriations, normally, hindi na ginagalaw yan kasi automatic na yan Yan yung debt service, yan yung IRA, naandyan na lahat yun. Ang ngayon, yung special purpose fund, ito yung standby appropriations na kung saan, kung kapusin yung budget para sa isang item do sa regular budget, pinopondohan o sinususugan, ino-augment ng galing sa program fund. Now, pagdating naman sa program fund, dati-rate, for the longest time, tatlo yung provision dyan yung isa, yung merong available na pondo para i-realign mo o i-augment mo doon sa budget item ng maski anong ahensya ng gobyerno. Pangalawa, merong revenue measure, merong batas na pang-tax na para magamit pag-augment doon sa budget, regular budget. At pangatlo, yung tinatawag na approved loans. Pag may approved ng loans, siyempre, merong available na pondo. Ang sistema, pagdating sa 2024 budget, inamend yung special provision, mga special provisions under the unprogrammed fund. Nadagdagan ng dalawa. Letter D, yun yung tinatawag na isinama na yung mga GOCCs. Ang PhilHealth, parang ang kategory nito, parang GOCC. Opo. Maski ito yung health insurance para sa mga sa kalusugan ng ating mga kababayan. Pero GOCC kasi nag-i-invest din ito sa mga bonds, yung sa mga stocks. At may mga magmamature nga raw, kaya sobra yung pondo. At yung panglima, sinama rin doon, foreign assisted projects. Medyo delikado, hindi pa tayo umaabot doon. Ang inabot pa lamang yung GOCC, lalo na yung PhilHealth. Pero pag umabot na tayo, pati yung foreign assisted projects, nagalaw, may kalalagyan tayo kasi pag foreign assisted projects, may counterpart na pondo yan galing sa foreign country kasi foreign assisted Normally yan, hati yan Pero paano mong gagalawin ngayon yon? Medyo may controversy yon. So, ang issue sa nakita ko, makita ko yung amendment do sa special provisions, nakita ko agad yung mali kasi ang PhilHealth law at saka yung Universal Healthcare Act, kasi ang PhilHealth Act na amend pa ito may amendment pa ito. Ano yun special laws yung mga yun Opo. Ang GAA is a general law. Napaka-basic naman, alam ng lahat ng abogado to, maski siguro mga mambabatas, na yung general law, hindi po pwedeng i-amenda ang special law. Kasi yung special law, ito na ngayon nag-qualify doon sa general law. Ngayon, ibabalikan mo na naman, i-amend mo pa yung special law sa pamamagitan ng isang general law, which is the General Appropriations Act. Parang kita ko na agad yung mali. Opo. This is not to count or this is not to mention yung emotional issue na kung saan yung PhilHealth o yung sa PhilHealth Act, pagka may excess fund, gagamitin ito dapat sa benepisyo ng mga miyembro. Okay. Sa pamamagitan ng pag-lower ng premium o kaya pagdagdag ng benepisyo, di ba? Opo. So, yung nga po, Senator Ping, kasi habang nanonood tayo sa mga mambabatas, mawalang galang lang po, pati ho sa Senado,
nagmaaastang nagugulat sila dito ho sa mga provision na ito na sila naman po ang nag-approve. Kasi po sa record ng Senado, isa lang ang kumontra si Coco Pimentel lang. Ito pong pinupunto namin ngayon. So, sir, nakita niyo ho itong sinasabi ho na pagkakamali at yung danger na pinapasok ko natin sa pagmamaniobra po sa mga provision po ng budget. So, kung kayo ho ba nakaupo ng mga panahong yon, sa inyo pong pagsilip ng kamalian na ito, aasahan ba ho kaagad natin na kayo'y maglalahad nito, ito sa publiko ninyo at hindi kayo boboto sa pambansang budget? O sa BICAM As always, certification? as always, at gagawin ko, talagang lalabanan ko yan sa plenaryo, sa BICAM. Ginawa naman namin ng araw yan eh. Yung actually senior ko kay Senator Coco, yung observation na rin na yon, ano? At medyo nagkausap kami sa pamamagitan ng exchanges ng messages. Okay. Tapos sabi ko, parang may mali dito. Sabi niya, nakita ko nga rin yun, sabi niya. Okay. Siyempre ako, wala naman akong boses. Sabi ko nga sa Ted, Opo. it is more difficult to help fix a sabihin natin broken system from the outside. Parang meron ka lang eh. Kaya ito nga yung sinabi ko kanina kay DJ na Opo. parang teka muna. Okay. Ito na ba yung kabuluhan ng buhay ko? Dito ko na ba tutuldukan yung kasaysayan ng buhay ko? Okay. Ito yung isa sa mga nagbunsod sa akin. Siguro nakapagpabago ng isip on top of yung usapan namin ni Senator Soto. Parang meron na rin akong moral obligation sa kanya. Imagine, hindi naman ako NPC, pero antimano, sinabihin niya na ako na basta nakareserba sa iyo yung isang slot ng NPC Opo. sa Alliance. Sige po. So sir, ito hong gantong pangyayari, nangyari ito, mawalang ganang lang ulit dahil may mga senador na member nga ng BICAM. Magaspang na ubo. Mag-Ascoff Ginger na, ang #1 Lagundi cough remedy na ramdam ang Pero hindi ginagawa ang kanilang trabaho. Ed, alam mo yung budget books, hindi lang isang libro yon, Yes, parang sir. telephone director yon, na ang font pagkaliliit. Kung hindi mo talaga bubusisiin at hindi mo makakatulong yung mga maalam sa staff mo at hindi mo talagang pagpupuyatan, halos hindi mo talaga makikita yan. Lalo pa nga, at yung BICAM, alam mo rin naman to, Ted, diba? Yung bicameral conference, yan, open and close yan eh. Mag-meet, formalities, introduction, open, tapos, sige, mag-create na lang tayo ng small group BICAM. Pag sinabing small group BICAM, 2 tao lang yun eh. Yung chairman ng Appropriations Committee ng House at saka yung chairman ng Finance Committee ng Senado. Sila ay mag-uusap at pag nagpa-uli, nag-meeting uli yung BICAM, naka-ready na yung lahat ng amendments. Ako noon, gusto ko minsan, teka muna, iuwi ko muna ito, pag-aralan ko muna ng aking mga staff. Nakakahiya naman kasi naando na yung mga page at papipirman sa iyo katakot-takot na pages. Aabalahin mo pa ba yun? Magkakaroon ng reenactment ng budget. Kasalanan mo yun pag inabala mo. So nangyayari, yung nakakalusot, hindi naman lahat makikita mo yun eh. So ang nakakalusot, sa oversight na lang, sa susunod na budget year, doon namin nabubusisi yun. So kung natatandaan mo, Ted, pagka ako'y nagtatanong sa committee hearing o sa plenaryo, binabalikan ko hanggang 3 taon eh, na nakalipas na budget years. Okay. Binabalikan ko yun para may pamukha na ito yung naging resulta ng ating mga pinag-usapan, pinagdabitayan na budget. Ito yung nangyari. Opo. So nako-correct yun. Okay. Ang nga ni Pangulong Duterte, natatandaan ko, minasilip nga kami. Yun talaga yung ultimo, na kung saan, imagine, na-ratify na. Tapos na yung bicameral conference, ni-ratify na yung BICAM report ng Senate, ni-ratify pa ng House. Pag-enrolled bill, pinalitan pa. At nagsingit pa ng 75 billion pesos. Mabuti, hindi nakalusot din kasi pinagbigay alam ni Senate President Tito Sen, na Mr. President, hindi ko pa ipirmahan lahat ito, qualified yung pirma ko rito. So nabito yon. Opo. Sige po, so kumbaga, ang may alam dapat ng mga isinisingit, yung Committee on Finance Chairman on the part of the Senate. Totoo yun. Okay. Sa tulong din ng mga senador, hindi naman niya kaya mag-isa. At saka, merong LBRMO. Okay. Yun talaga yung nagbubusisi nito.
Okay, in other words talaga, hindi ho naman maitatanggi din natin ang pangangailangan nga sa tulad ninyo. Kumbaga, ito hong aming aasahan kung kayo po'y papalarin ulit, Senador. Maasahan nyo yun, Ted. Hindi naman ako nagbago nung labing walang taon ko sa Senado eh. Tinayuan naman talaga yung dapat tayuan eh. Opo. Sige po. So sir, panghuli na lang po, ano ang masasabi ho ninyo dito ho ngayon sa mga susulputan na mga kontrobersya na kinasangkutan po ng nagdaan administrasyon pong Duterte dito po sa mga sinasabing patayan during the War on Drugs campaign na klaro ho ang iba, kagaya po nung isa sa mga PMA, si Colonel Barayuga, na pinagplanuhan talagang patayan. Ito hong mga lumalabas ngayon sa pagdinig po ng Quadcom sa Kamara. Actually, alam na natin na talaga, maski nung nag-imbestiga kami tungkol sa mga EJK, meron talaga mga abuso na nangyayari sa rank and file. Tulad yung nangyari sa Bulacan noon, di ba? Yung pinatawag namin yung mag-asawa na yung nila, na dating inuutos-utusan, ginagawang mule na mga pulis mismo. Sila yung nauna na yung pa yung niliquidate dahil siyempre magsasalita yung laban sa mga pulis. May mga ganun pangyayari na naimbestigahan na namin yung kay Kevin Espinosa. Pero walang ganitong padetalyado na mga detalye, no, na mga information. Kaya nakakagulat at lalo pa nga, alam mo, PMA ako at namomonitor ko yung mga chat groups ng mga graduates ng PMA. Medyo masama ang loob talaga nila na bakit naman Kabaro dahil lamang sa dahilan na ang ginawa pang palusot nasa drug list na hindi naman totoo, ano. So ito yung dapat nabantayan talaga noon ng administration kasi ang Senado wala namang masyadong magagawa dito kundi mag-imbestiga, karoon ng inquiry, tapos magrekomenda. Pero dapat siguro yung mga kinaukulan noon in-anticipate nila na mayroong mga rogue personnel o police officers na magsasamantala do sa all-out war ni Presidente Duterte sa droga, no. Hindi natin naman pinagbibintangan ng Pangulo na alam niya lahat ng pangyayari kasi mga ano na ito implementation na ito ng mga kung sinong mga nag-abuso allegedly, ano, kasi hindi naman napapatunayan. Katunayan, wala pa naman na isasampang kaso sa korte. Pero base sa pagdinig at sa mga testimonyang narinig natin, yung tinatawag ng mga abogado na details of the truth, para mahirap iwaglit sa isipan na posibleng ang totoo yung nangyaring pagpatay kay General Arayuga na hindi naman tungkol sa droga pero ginamit pang kasangkapan yung war against drugs para ipaliquidate ang isang Kabaro, ang isang PMA. Sa amin pa naman, PMAyer pa naman. Opo. Sige po. So, Senator Ping, Godspeed po at aantabay kami. Ang inyo pong filing ay Wednesday po ito, sir? Oo, sabay kami ni Tito Sen. Sabay din yung dalawang kasama sa NPC. Okay, sige po. So, muli po, salamat po na marami sa inyo at hindi po itong ating huling ugnayan dahil nga sa mahaba-haba pa ho ang ating biyahe. Ang akin lang pagtansya, by the time po na matapos po ang inyong term of office, awan ng Panginoon, 80 na ho kayo. Alam mo, Ted, yung pa isang nagpapahesitate sa akin yung edad. Sabi ko nga, mas magaang magkarga ng apo kaysa sa mundo. Kasi talaga masarap yung buhay nang nagre-relax ka na. Dangan nga lang. Pero malakas pa naman yung katawan ko, Ted. Wala pa na.